Action. Assalamualaikum. With us today is no other than Alem Shahani Mustafa, the President of Faith and Halal Council of the Philippines, one of the certifying body here in the country. Yes, Alem Mustafa, what encouraged you po to be halal certifying body, and as President po of Faith and Halal Council of the Philippines, para po to enlighten our viewer and listener, what is faith po? Kasi yung halal, enlighten na kahit mga non-Muslim, alam na nila what is halal. Yung faith po, not common. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Maraming salamat po sa inyong katanungan. Actually, presidente po ako lahat ng mga ulama, Muslim scholars and imam dito sa Metro Manila. Okay. So, ang field of specialization ko ay Sharia law, Islamic law. And being a halal certifying body, that includes Sharia. So, meaning, as my profession bilang Sharia specialist, pinasok ko ang halal certifying body para makatulong sa mga tao na may mga business, products, or services to be halal certified, no? Para mag-benefit hindi lang ang mga Muslim, kundi ang mga non-Muslims. Everybody, okay. So, in halal industry, everybody is welcome. Okay? Pangalawa, what is the meaning of fiqh? Fiqh, that is Islamic jurisprudence. Kaya ko po naisipang isulat, Fiqh and Halal Council of the Philippines. It is actually an NGO, an Islamic organization. So aside from halal, fiqh means Islamic jurisprudence, pwede tayong tumulong sa, kumbaga, Sharia. For example, yung mga Islamic rulings, for example, yung mga Islamic banking finance, kasi yan po yung major natin. For example, yung magkakasal. So, lahat ng fake Islamic rulings na sumasaklaw sa buhay ng mga kamusliman, pwede po tayong tumulong aside from sa halal. Yan. Hindi lang po, ibig sabihin po, as certifying body nyo ng halal, ay hindi lang siya nakakonsentrate na mag-certify ng mga product and services, but also yung component po, nung parang, bawa yung mga kasal niya, akika, everything that has something to do with Islamic law. Oo, halimbawa yung mga divorce, Sharia counseling, so yun po. Hindi lang po halal. Dahil po, kumbaga, yung certifier po, pwede po one of the requirement ay dapat yung alin, yung nag-i-spearhead ng certifying body? Tama po kayo. Actually, sa National Commission on Muslim Filipinos, one of the major requirements for you to be a halal certifying body, the signatory must be a Sharia law expert. Long story short, alim siya. It means na kailangan nagtapos ka sa ibang bansa, sa Middle East. And then, kasi ang mga nagtapos sa ibang bansa, sa mga Islamic universities, iba-iba po yung mga major nila. Pero education, hadith, so on and so forth. Ang requirement ng National Commission on Muslim Filipinos, kailangan ikaw na magtatayo ng halal certifying body, ikaw mismong pipirma, ang field of specialization mo ay Sharia law. So, alhamdulillah, yun po yung naging field natin. Opo. Speaking po nung NCMF na nabanggit nyo na yung National Commission on Muslim Filipino, di po ba accredited? Sa Pilipinas po, ilan po kayong accredited ng NCMF na certifying body na halal? As far as I know, there are actually 12 halal certifying bodies. As of now, this time? To the best of my knowledge. So, ang role po ng National Commission on Muslim Filipinos, itong ahensya na to
is the one who accredits these 12 halal certifying bodies. So meaning, ang role ni NCMF, accreditation dito sa body na to. But they don't have the authority to halal certify. Yung halal certification, ipinasa na po yan sa halal certifying body. So kami pong 12 na halal certifying body, kami po yung naatasan na mag-halal certify sa mga MSMEs and companies and so on and so forth. So, ang nangyari, naka-back up si National Commission on Muslim Filipinos sa amin, recognizing us na merong existing 12 certifying body. So yan po, at least na-enlight tayo na hindi competitive ng mga NGO certifying body ng halal si NCMF, but the NCMF give you the authority na inaccredit po kayo to be the certifying body. Hindi yung mga nakikinig sa atin, hindi sila magpapacertified sa NCMF, sa inyo po na mga certifying body. Yes po, hindi po sila nagsicertify. And actually, for enlightenment, doon po sa mga gusto magpahalal certify, madali lang po, no? Pwede nyong silipin sa internet, 12 halal certifying body accredited by National Commission on Muslim Filipinos. Pag magpa-pop up na yan sa search engine ng Google, pwede tingnan agad. And then, for you to make sure na ang kausap nyo ay legit na halal certifying body, you can make a call sa NCMF, and then sasabihin nila sa inyo kung ano yung mga accredited halal certifying body. Ilang years na po kayo as certifying body? Ito pong Faith and Halal Council of the Philippines. Ang Faith and Halal Council of the Philippines, isa siyang Islamic organization. Actually, nagdo-donate din po siya ng mga yung mga ini-scholar na mga murid na nag-aaral ng Islam. Yan. So, 3 years na po siya actually. 3 years ago, kinreate ang Faith and Halal Council of the Philippines. Lumabas lang po yung accreditation niya, if I'm not mistaken, noong May 2024. So itong accreditation niya ay mag-expire din sa 2026 ng May. So accreditation from NCMF. Yes. So ito po yung nais nating iparating sa taong bayan na every time itong MSMEs gusto nilang makipag-deal, magpahalal certify, first and foremost, they have to verify. No, hindi kung may makita kang naghahalal certify, kumbaga makikinig ka na. Okay? So, bago ka magpahalal certify, kailangan tumawag ka muna sa NCMF. I-due diligence. Yes, due diligence. Oo. Kasi may mga nag-halal certify na they are not yet accredited. Yes. Okay. Meron namang not accredited pero it has already started long time ago, and that is actually another issue. So long story short, for due diligence and for you to make sure whom you are dealing with, tawag lang po kayo sa NCMF, at saka madali po ngayon merong internet na makikita mo kung sino yung mga nakalistang mga halal certifying body. Noong time po ni Secretary Pascual sa DTI, alam naman natin na halal friendly Philippines ang pinopromote niya. Paano po natin kaya being a certifying body, paano po natin ma-encourage yung mga MSME non-Muslim na magpa-certify po na halal? Okay. Napakagandang katanungan po yan. Doon sa mga MSMEs, you are not obligated to be Muslims para lang ma-halal certify kayo. Kaming mga Muslim, kaming mga Muslim scholars, we encourage all MSMEs, may mga products, services na mag-Sharia compliance and halal certify para makapagtulungan tayo. Huwag natin i-restrict yung mga produkto ninyo para sa mga non-Muslims. No, in regards sa marketing, no, papasukin ninyo ang mga Muslim, di ba? Papasukin ninyo mga Muslim kasi kami mga Muslim, naghahanap kami, nag-explore pa kami na pwede namin ma-consume na halal certified. At the same time, kayo rin na mga non-Muslim na MSM